Okay, so magandang araw ho sa inyo mga kapatids. So pag-usapan natin, itong nangyari ho sa dating kaso no, na isinampa. Parehong kaso po na isinampa ng nito ni Trillanes, plunder, laban dito kay Bongo. Alam nyo, tingin ko rito wala talagang kawala rito si Bongo. Bakit? Pansinin nyo ha, yung dating kasong isinampa niya, ito updated version nito eh. Kasi hindi ho po pwedeng buksan niya yung kaso na nadesisyonan na basura ng ombudsman. Sabi nga ni Boying, yung dating kasong isinampa niya, ano yun, niluto. Kahit na yun sa panahon na ni PBBM, siya na yung DOJ secretary, nako, niluto pa rin yung kaso na yun. Nakakatawa naman ang reaction dito ni Bongo. Alam niyo ba kanina, ginawa ni Bongo, napanood ko, nag-aladigong ang estilo. At nagmotor-motor siya, tapos kumain ng fishball, katabi yung mga kolehiyala. Malokong Bongo ito. Dinaan sa ganun-ganon. Ito, nag-fishball si Bongo. Ano style digong, 'di ba? Magpapakamasa ang dating pag merong mabigat na akusasyon sa kanila. Ganun din si Sara, ganun din ang ginagawa. Ito ganun din. Ganun nyo. Kanina to eh. Akala ko mag-chicks lang. Papakit lang pala. LTO, yung helmet niya na hindi tama yung helmet ni Bongo, hulihin nyo to. Hindi tama yung helmet niyang ganyan. Ayan o. Diba? Hindi ganyan ang pangmotor. Parang pang-bike lang yan. Lang yan. Nakakita ng fishballan at may kumakain. Ang ginawa, pinauna yung tao ron. Mauna ka na doon, cameraman. Alam ka naman na, di ba? Tapos ako darating. Naks. Ganun ang diskarte eh. Paborito ko yung pugo yan. Paborito ko yung kalimengo. Paborito niya pero di niya alam kung pugo. Ay! Hindi yan pugo, dinosaur yan. Kaya tayo. Libre niyo ba? Oo! Ang tao sa nasunugan. Sige kayo. Kuya, libre niya daw kuya. Sige. Kumain kayo hanggang kaya nyo. Ito, paborito. Yung pugo. Ang ina, paulit-ulit, paborito ko to. Ay, nako. Style Duterte, di ba? Nagpapaawa. Tapos magkukuha ng public sympathy. Iko-connecta yung sarili. Ganon ang diskarte. Sabi ni Trillanes kasi dito, etong kanyang sinampa, yung updated na reklamo niya, kasi hindi ho po pwede double jeopardy. Kapag kayo na-desisyonan na, tapos binuksan mo, yun lang din uli yung content. So, kailangan may mga bagong ebidensya. So, ginawa niya nga po ngayon, updated yung ginawa niya. Kasi rito, nangyari po, noong July 10, 2024, yan, July 5, nagsampa siya ng ganitong reklamo rin, 2024. Okay? Graft and plunder complaint. Laban kay Duterte at saka sa kanya. Na hinihingi doon sa National Prosecution Service. Kasi sabi ni Trillanes, I heard him, sabi niya, dahil si Martires pa yung ombudsman, isinampa ko muna sa DOJ. Sabi niya. So he was hoping na itong National Prosecution Service Department ng DOJ ay magsasagawa po ng investigation kina Duterte at saka kay Bongo. Ibig sabihin, he could at least buy time bago ito maipasok sa ombudsman na wala na si Martires. Kasi alam niya, lulutuin lang ito, ibabasura lang ito ni Martires. Nako, ang nangyari po ito, 5 days later, hindi idinaan kay Boying Rimulya.
Ang ginawa, idiniretso na ni Prosecutor General Benedicto Malcontento. Pangalan pa lang, masama na eh. Malo, meaning bad. O, di ba? Bad content. Endorso niya na ron sa Office of the Ombudsman. So, ang ginawa ngayon nito ni Martires, and less than a year later, June 2, dinismiss niya na yon. Pero buti na lang, nakalagay rin doon, dismissing the complaint without prejudice to its refiling. Should additional, kung meron doon mga karagdagang dokumento na maidadagdag para magsuporta sa aligasyon ng plunder o pandarambong kay Duterte at kay Bongo. Kaya yan ang sinunod yan ang naging bunga o yan ang sinundan ng aksyon ni Trillanes na in-update niya yung reklamo niya. Ngayon, sa post ito ni Jesus Falsi, sabi niya rito ni attorney, sino ang umupo sa kaso ni Trillanes noon kaya hindi umugsad? Ito yan Tanong ng journalist kay Boyeng Rimulya, Sir, balikan ko lang po itong final na ito. Ito daw po yung originally, yung final na niya sa DOJ noon, pero pinadala sa ombudsman. Sabi ni Boyeng, nung hinanap ko yung file, wala na sa DOJ. Hindi pinadaan sa aking opisina. Ito ang isang dahilan kung bakit nagkalabuan kami ng Prosecutor General noon. At flinote ko muna siya. Hindi ko lang alam kung nandiyan pa sa DOJ yan. Ngayon sabi ng Chinibird ko, panoorin ko daw yung live ni Ombudsman Boyeng Rimulya kahapon para malaman ang sagot. Ayun nga, yung dating Prosecutor General pala. Nakaupo na si Rimulya pero hindi dinaan ang kasong final ni Trillanes sa DOJ. Ang tagal lang ni Rimulya nandun sa DOJ. Alam niya na di ba? Na dapat dadaan niya yan dun sa DOJ Secretary. Pero diniretso. Bakit? Ito pa lang, taong ito, bukod sa siya po ay outsider kasi meron silang protocol na dapat manggagaling yan sa loob ang magiging Prosecutor General. Outsider ang kinuha from private practice ng law. Now, eto pa. Ito pong taong ito ay appointed po ni Duterte. Yang Prosecutor General na yan. Alam niyo naman na yan, di ba? Kapag mga tauhan talaga nila, ang dami talagang grabe magkakalat ng lagim. Like what happened in PCO. Kaya si Maharlika, ganadong-ganado sa mga info round na nakukuha niya mula sa kanyang puting ahas. Dahil maraming mga naiwan si Duterte doon na nangyari, inadapt ng sumunod na administration. O yung iba naman ay nagkaroon ng extension dahil sobrang bagal ng pag-a-appoint ng Marcos administration, di ba? Kaya nangyari, yung mga dapat na napalitan na, yung mga co-termino sa Presidente Kidugong, hindi sila makaalis ng trabaho dahil nai-extend sila kasi wala pang naikukuhang kapalit yung Marcos administration. Ang problema, ang loyalty na sa mga Duterte. Okay lang sana kung ang loyalty nandun, hindi mamimeste. Problema na namimeste sila Ngayon dito, naging biktima rin si Boyeng at lalo na si Trillanes. Ang tanong, bakit in-appoint siya ni Digong diyan? Kahit nalabag sa protocol. Kahit sana man lang ginalang niya yung protocol Di ba? Kasi may aayusin. May paplansyahin. Pag may sinampang kaso, di ba? Ilulusot. Hindi na idadaan doon sa kanyang bossing sa DOJ Secretary. Yamang siya naman kasi nga ay mas nauna pa kay Boyeng. Ganun yung nangyari Yan, ganyan. Para mga midnight appointees. Hindi na dapat mag-appoint pa, mag-a-appoint. Anong purpose nila? Diba? Para sila yung mga maging remnants doon, mga iwang mga kalat, para magsisilbing espiya, taga-plancha ng gusot na naiwan. Ay, nako.
Sample nga niya rito sabi niya, i-research nyo na lang yung kaso ni Leila de Lima para malaman nyo sino-sino. Sabi niya, yung mga solid pa rin sa mga Duterte. Pero daw, yung mga, sabi niya rito, yung mga DOJ, yung mga tao ngayon doon sa DOJ, solid daw sa due process. Sabi, at sa rule of law. Yung mga nandun ngayon. Okay, so marami na rin kasing mga nasibak. At ang susunod niyang lilinisin, ito pong ombudsman na merong 204 new hires. Diba? Na mga suspected midnight appointees. Ngayon, ito yung aligasyon dito kasi ni Trillanes Kinabongo. Etong CLTG, ito yung initials ng pangalan niya eh. Nakakuha ito ng 4.6 billion, 'di ba? Project sa DPWH, tapos sa Alfrego naman 88 million, and yan. Ito pa, tapos meron rin silang noong 2017 na joint with joint venture with Diskaya, yung St. Gerard Construction. Kaya tama rin yung sinasabi ni Boying Remulla na yung non-cooperative mode na ginawa ng mga Diskaya, bagamat ngayon sinabi nila, willing naman sila na makipagtulungan pa rin sa ICI, pero limited na. Limited na yung ginagawa nila na pagbibigay ng information. Hindi na tell-all because they're no longer interested na mapasama pa sa Witness Protection Program. Diba? Kung ganun lang din naman, ipakulong na puta. Patatagalin pa yan. Diba? So kahit naman na hindi sila magsalita, maliwanag ang mga dokumento. Now, ano ho ba yung issue rito? Kasi, sinasabi rito ni Trillanes, nagkaroon kayo ng sabwatan. Kasi isipin mo na lang, nung panahon ni Duterte, siya ang mayor, di ba? Julalay ka niya. Kadikit ka niya. Nung naging siyang presidente, nakakuha rin sila ng mga proyekto na kadugo mo yan, kapamilya mo yan eh. Ang katuwiran naman po kasi dyan ni Bongo, hindi ko naman pwedeng sabihan yung mga kapamilya ko na huwag magnegosyo. Hindi naman yun ganun eh. Pwede kayong magnegosyo pero, di ba, because of the conflict of interest, hindi kayo pwedeng kumuha ng kontrata sa gobyerno. Kumuha kayong kontrata sa pribado, sa iba, but not from the government. Ang masakit pa po, ito palang mga kumpanyang ito, sabi niya rito CLTG Builders an uncapitalized sole proprietorship. Pero nakadali ng 27 projects na nagkakahalaga ng 3.2 billion noong 2017. Kakaupo pa lang ni Duterte niyan, di ba? Tapos yung Alfrego Builders, 23 projects noong 2018. Kaya kalokohan tong sinasabi nila eh. Na sinasabi ni Bongo na wala siyang alam dyan, na meron siyang isang narinig akong depensa na 2017, nagtigil na, nag-retire na yung CLTG. Pero, nagkaroon pa ng project hanggang 2018. Sasabi niya ay parang ipinapahiram yung mga yung pinapahiram yung kanilang lisensya. Alam nyo, pag retiro na kayo, ang lisensya nyo dapat retired na rin. Di ba? Dapat ganun eh. Ayan CLTG Builders, 4 billion, 4.8. Tapos yung Alfrego Builders and Supply, di ba? 2 billion mahigit ang nakuha. Palusot niya rito, I do not know the Diskayas. Wag niyo po ipahid sa akin ang dumi para kayo ang pumuti. Samantalang sila ni Mark Villar. Diba? Mark Villar nga dapat iniimbestigahan nito eh. Pati si Bonoan eh. Diba? Si Sara Diskaya, si Digong, Mark Villar, si Bongo. Ito yung nakakatawang mga sagutan nila. Sabi ni Trillanes, ni Bongo, you are barking at the wrong tree. Kung seryoso ka talaga, bakit di mo kasuhan yung totoong
mga corrupt talaga. Bakit? Peking corrupt ka ba, Bongo? Hanip sa ano no? Sa denial eh. Ito yung sagot ni Trillanes. Siya na nga yung tinutugis ko eh. Kasi siya yung mastermind. Diba? So, ibig sabihin niyang mastermind, hindi po, he's not talking about the flood control anomaly ha. Hindi yon. Ang tinutukoy niya man, ako mga kontrata, sa kabila ng merong existence ng conflict of interest, di ba? Nakaano pa rin. Nakinabang pa rin. Kaya sabi niya, ikaw ang nagplano ng lahat ng yan. Ikaw ang trumabaho diyan. Oh, kaya napaboran yung pamilya mo. Kaya sabi niya, kaya ikaw ang tinutugis ko. Ikaw yung mastermind. Ito pa. Yung chismis dati ni Duterte, butik na yan. Ginamit din ito ni Bongo. Sabi ni Bongo rito. May nabalitaan tayo noon. Mismo yung tatay niya naging dealer. Naging dealer sa general headquarters ng AFP. Nagkakasino rin. May ghost din. Anong ghost din? Meron pa to, may karugtong pa to eh. Naalala ko noon eh, nung nakasupport ako kay Duterte. Ang isa pang karugtong nito, si Trillanes daw, kapag nagtitraining sa AFP, yung tatay niya, nandun sa kantin. Parang may trabaho, may posisyon doon sa kantin. Doon nakababad si Trillanes, while the rest is having training. At kaya siya nakapasa dahil sa impluwensya ng tatay niya. Yun ang chismis noon eh. Naalala niyo yung kapatid Trixie? Yun ang chismis noon na kinalat din ni Digong. Oh. Sa ngayon, so ito rin yung sagot ni Trillanes. Yung father ko namatayo 1998 pa. If gano'n na tayo kababa ang kalidad ng politika, nayuyurakan natin yung namatay kong tatay, I will not stoop down to his level. Hindi, mali ka rito, Trillanes. Ha? Meron tayong batas na ipinagbabawal yung pagsira sa imahe ng isang namayapang individual. Katulad yan, ginawa ng kwento yung tatay niya. Oh. Pwede niyang demandahin yun. Oh. Kasi hindi naman related yan sa trabaho ni Bongo. Hindi related sa trabaho ni Bongo yan. na natuklasan kasi akong senador, ganun. Wala. Tsaka pribadong tao yung tatay ni Trillanes. Mahabang panahon walang kinalaman dito sa kanya. Diba? Si Duterte ang nagsimula niya nung panahon niya eh. Nang sira-siraan niya sa Trillanes. Kaya akala ng maraming tao, kabilang ako, akala ko, talagang siraulo si Trillanes. Pero nung chinek ko yung kanyang profile, OMG! Maganda ang performance ng senador. Pinagbintangan nila na siya yung nagbenta ng Scarborough sa mga Chinese. Samantalang ang totoo, siya pala yung sumubok na mag-risk ng sarili niya na makumbinsi ang mga Chinese na ibalik natin sa status quo. Sa Pilipinas pa rin ang control, claimants pa rin kayo. Pati kami. Yun ang sinikap niya eh. Pero nung kay Duterte, talagang yun ang harapan talaga. Diba? After his admin, sinasabi niya nga, naman tayo makuha sa West Philippines na yan. Just boundaries of waters lang yan. Wala namang isla dyan. Para paglaban, patayan tayo. Mabuti pa, pabaya na lang natin sa mga Chino ng West Philippines. Kunin na lang natin ang isda. Yun ang maliwanag. Diba? Yun ang maliwanag. Ito ang talaga nagbibenta sa Pilipinas, si Digong, sa mga Chinese. Tama, di ba? Ang daming nagawa nitong mga batas eh. Lalo na yung related dito sa maritime. Kay Trillanes yun. Di ba? Sulit na sulit yung pakinabang sa kanya. Man yan. Ay, nako. Ito talaga.
Madali naman kasi i-establish yung yung nagkaroon ng sabwatan para makinabang, 'di ba? Ngayon lalo na kung may problema pa yung mga proyekto, nako patay kayo. Lalo na nakapartner pa yung reyna ng incomplete, substandard and ghost projects sa mga diskaya. Nako, disgrasya ka rito, Bongo. Baka tansya ko po nito, mahaba na ho 2 buwan nito. O hanggang 3 buwan, mahaba na. Kaya mamadaliin ng mga kampo nila na mapababa talaga sa pwesto si PBBM. Sisikapin nila yan to the point na hindi ba't magkakaroon ng mukhang magiging magulong rally ito sa October 31. So, tapos i-hijack nila pag sumablay sila, i-hijack nila yung November 30 ng mga militanteng grupo at ng civil society at ng mga ng mga dilawan, ng mga Aquino-led. No. Kasi may pinuposisyon silang apo ni Cory, yung apelido D, yung payat. Pinoposisyon nila na magpasok sa politika. Ay, nako. Ano yun? Tama yan sa Singapore, Pami. Yan tinuturo ng pastor namin, siniraan si Trillanes. Diba? Ang dami kasing ang dami kasing mga narrative ng mga tarantaduhan ni Duterte noon eh. Nakakala ng mga tao, tama siya. Maganda yung pinagsasasabi yung ginagawa niya. Kasi nga, sabi lagi, di ba? Ikaw ba naman, sino ba naman di maniniwala ron ng madadala? Maririnig mo. Ako, matanda na ako, willing ako mamatay para sa bayan ko. Pero sabi ko sa inyo, putang ina nyo, mga Pilipino kayo. Do not destroy my country because I will. K-I-L-L-U. Di ba? Laging ganun. Isipin mo talaga, ito yung taong may malasakit sa bayan. Kasi siya lang yung gumawa ng ganun eh. Di ba?